And guys, nandito na tayo sa pangatlong tip kung paano tayo makakapasa sa national assessment, di ba? So ito ang lagi nitong inaantay at lagi pa kani-kanika na pa. Pa na naman akong whatsoever. Yun na yun, di ba? So yan, upo muna tayo guys para meron tayong magandang reception. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa pangatlong tip. Yan. So ito, pag nakumpleto niyo ito guys, sigurado na yan guys is makukuha nyo na ang national certificate. Anong level pa yan? So kasi ito guys is sabi nga yan is halos lahat ng discipline is nandito. Okay? So ito na guys ang pangatlong na tip na kailangan nating alam at gawin at kailangan natin na fokusan pag tayo po ay mag-a-apply for national assessment. Kung kayo po ay nag-training, kung kayo ay industry worker, yan. So, simpleng-simple lang guys. Yung disiplina natin sa mga skills na kailangang makita doon sa qualification na gusto nating kunin at makakuha ng national certificate. So, ganun po yun, guys. So, ibig sabihin, guys, pag tayo magpapa-assess, kasi sa assessment, meron po yan na tinatawag na national, sa national assessment, meron yan tinatawag na attitude towards work. Yan. So, paano ba natin gagawin na yung attitude towards work na yon? Paano ba tayo magiging competent sa bagay na yon? So mga susunod na video, yun ang pag-uusapan natin guys. Paano ba tayo magiging competent doon sa naunang tip na binigay natin, sa pangalawang tip na binigay natin. So ngayon guys, pansamantala, itong mga tip na ito na binabanggit at sinasabi ko sa inyo is yung mga kailangan na nating pag-aralan, kunin, at kailangan meron tayong baon nito during the national assessment. Then, afterwards, kung ito ay meron na competent na tayo dyan, makakapasa tayo guys. So, para himayin pa yung mga susunod na mga tip na yan, so abangan nyo guys, keep like and subscribe and share this video para sa mga karagdagang tip na ibibigay ko sa inyo during the national assessment guys. Para po meron tayong baon during the national assessment and makakakuha tayo na